Magandang umaga po sa ating lahat. At ngayon po, ng araw na ito, sa ating pong pagsamba sa ating Panginoon, ay inalihan ko po kayo na tayo po ay magsama-sama at magpuri sa Kanya. At bago po natin umpisahan ang pagsamba, at tayo po ay magbasa muna ng salita ng Diyos na mababasa natin sa mga awit, chapter 98, verse 1. Ito po ang sinasabi, "O magsiawit kayo sa Panginoon ng bagong awit, sapagkat siya'y gumawa ng mga kagilagilalas na bagay. Ang kanyang kanan at ang kanyang banal na bisig ay gumawa ng kaligtasan para sa kanya." Purihan ang Panginoon sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po yumukot manalangin. Muli, Panginoon, nandito po kami ngayon sa araw na ito, Panginoon, na nagsama-sama, Panginoon, na magpupuri sa iyo, Panginoon. At ngayon po, Panginoon, sa aming pong pananambahan sa iyo, Panginoon, nawa, Panginoon, puspusan mo po kami ng pagpapala sa iyo, Panginoon. Nawa po ang aming pong mga papuri na ihahandog sa iyo ay maging mabango sa iyong presensya, Panginoon. At nawa, Panginoon, sa mga bagay po namin pong gagawin sa araw na ito, ikaw po ang magpala sa amin, ikaw po ang mag-ingat sa amin. Gayon din po, Panginoon, ay puspusan mo po ng wisdom, Panginoon, ang gagamitin mong ministro, Panginoon, upang magbigay ng iyong salita. At nawa ang mga salitang ito ay may sa buhay namin. Gayon din po, Panginoon, sa mga gaganap po mula po sa awitan, sa mga sa dalangin. Nawa, Panginoon, ang mga bagay na ito ay puspusan mo ng pagpapala. Nawa, Panginoon, ay maging karapat-dapat kami sa paglilingkod sa iyo. At nawa, Panginoon, sa pagpapatuloy po ng aming pong pagsamba, ikaw lamang po ang mapurihan namin. Ang lahat po ng mga papuri at pagpapasalamat po namin ay para lamang sa iyo, Panginoon. Muli, Panginoon, ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po sa ating lahat. At sa umagang ito ay sama-sama po natin pupurihin ang ating Panginoon. Kahit po magkakalayo tayo, still God is really good for giving us this chance na sama-samang umawit, sumamba sa Kanya. Let's sing unto the Lord. Let's thank Him for this day. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon. Let's give Him all the praises and the glory. Oh, we thank you. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
thankful with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm. I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you. Thank you, Lord. I just wanna thank you. I just wanna thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Oh, we sing, thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, O Lord God, we come to you in worship as we sing, O Lord God, this song. May your name be lifted high, may your name be glorified, for you are a good, good Father. Sing with us. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard a tender whisper of love in the dead of the night, and you tell me, Daddy, you're
time we sing, you're a good, good Father. It's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. For the last time we sing, good Father, it's who you are, it's who you are, it's who you are, and I am loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. We lift this song, Father. We know that you are the great provider, the great healer, and we claim all these blessings, these promises, oh Lord. Thank you so much, our good, good Father. This is our prayer in Jesus' name. Amen, amen. Magandang umaga sa inyong lahat mga kapatid. Sa araw na to, patuloy yung ating pagsamba kahit sa ating mga tahanan. At sa ngayon, tayo po ay patuloy na Facebook page natin na message para sa lahat. Tayo po ay manalangin muna bago tayo pupunta sa ating message. Aming banal na Diyos, salamat po Panginoon. Napakabuti mo dahil pinagkaloob mo palagi ang kalakasan sa aming mga pisikal na katawan. Ganon din sa buhay na lagi mong pinagkaloob sa amin na malakas. Ang aming espiritu na laging nasa inyo at ang inyong mga pagpapala pinagkaloob mo sa lahat ng aming mga kapatiran, Panginoon. Salamat po sa umagang ito. Nawa po buksan ang aming mga puso't isipan habang kami po ay nakikinig sa iyong mga salita, Panginoon. Ito po ang mindalangin sa inyo sa pangalan ni Jesus, na aming Diyos na tagapagligtas, pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating topic ngayon ay Jesus give us a victorious life. God is giving us life that is victorious. In John chapter 10, verse 10, yun ang ating verse na ating mabasa sa ating screen. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Or in other words, abundant life ang mabasa natin sa ibang translation, lalo na sa King James Version. NIV version is full. So, ang buhay, pinagkaloob ng Diyos sa atin, abundantly. But, the devil, or Satan, the enemy of God, pumunta rito upang siya po ay magnakaw, to steal, and to kill, and destroy, para manira. No? So, nakita natin sa ngayon na panahon, narito tayo sa reality, sa ating sitwasyon, na ang dyablo ay kumikilos. Ang kalaban ng Diyos ay kumikilos. At siya ay pumatay. Marami nang napatay sa pamamagitan ng mga sakit. Mga virus na yan, ay sa tingin natin yung mga virus na yan, o mga sakit o mga kalamidad, ay galing sa kalaban ng Diyos para tayo ay patayin at i-destroy niya. Ano bang gawin natin bilang mga anak ng Diyos? Sa ating Bible, buksan natin sa Episo, chapter 6, verse 12. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realm. So, ang ating pakibaka to our struggle today is against the rulers, yung mga pamunuan, hindi sa katawan o sa dugo, hindi sa tao, ibig sabihin. Ang kalaban natin ay hindi tao. Yung sinasaniban ng espiritu ni Satanas o sa devil, yun ang kalaban. At
Sila'y tinatawag mga rulers in this world na hindi na rin natin nakikita. At against the authorities, yung mga otoridad na minsan ginagamit din ng dyablo. At maraming mga otoridad na lalo na sa mga militar, mga nag-abuse. At ganun din sa ating gobyerno o sa iba pang mga otoridad na sila po ay gumagawa ng paraan sa kanilang sarili upang sila po ay maging lamang sa lahat, no? Dahil ginagamit sila ng dyablo. Pangalawa, against the powers of this dark world. Ang mundong ito ay nasa kadiliman, sabi ng Bible. Because the devil is powering the world. Maraming mga kasamaan na nangyari sa mundong ito at hindi ito nakikita natin. And against the spiritual forces of evil in the heavenly realm. Yung mga spiritual forces, the evil forces in the heavens, nakikita natin, marami yan. At yung mga kalaban natin na hindi natin nakikita. Sabi nga, mabuti pa raw yung kalaban ng mga military kasi nakikita natin kung saan yung putok galing, nakikita natin. Pero ang ating kalaban sa ngayon na ginagamit ng dyablo ay sakit. No? Yung virus, hindi nakikita yon kahit saan. Nandyan yon. At kaya mag-ingat tayo dahil yun ang ating kalaban na hindi natin nakikita. So, bawat isa ay mag-iingat dahil ito po ay real, nangyari na sa ating mundo ngayon. Sa verse 13, ano ang ating gagawin? Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. So, ilagay sa ating mga puso't isipan ang armor of God, the Word of God, salita ng Diyos. Yun ang kailangan natin na huwag nating kaligtaan na magbasa sa salita ng Diyos at gawin natin kung anong sinasabi sa salita ng Diyos upang ito po ay magkaroon tayo ng strong na pananampalataya at paglilingkod sa ating Diyos para tayo po ay makatayo sa ating paglilingkod sa Diyos at ang kalaban natin ay hindi makadaig sa atin. Yun lang. No? Sa verse 14, stand firm then with the belt of truth buckled around your waist with the breastplate of righteousness in place. So, kailangan tayong, we have to stand firm. Meron tayong paninindigan sa ating paglilingkod sa Diyos. At yung belt, no, ilagay natin the belt of truth, no, buckled around in the waist. Lagay natin sa ating waist with the breastplate of righteousness in place. Yung righteousness, yung kailangan natin sa bawat isa bilang mga Kristiyano. Hindi lamang tayo ay nakikinig lamang sa salita ng Diyos, kundi righteousness. Yung pagtatapat, kalugod-lugod sa harapan ng Diyos na tayo po ay mga banal, pinili ng Diyos. Kaya dapat ito ay mailagay sa ating puso, sa buong katawan natin. Kasi ito ang ating belt or breastplate, yung ating sandata sa ating kalaban. Sa verse 15, and with your faith fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. Ang salita ng Diyos, the gospel of peace, ay dapat yun ang ating pang-apak, no? Yung ating sapatos, yung kakayahan sa bawat isa sa atin na tayo ay magkaroon ng pace sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hindi tayo mga taong mga matapang sa mga paggawa ng masama, kundi tayo po ay mapayapang tao. Nagkaroon tayo ng kapayapaan. That is the fruit of the Spirit, peace. So kung tayo ay nasa Panginoon, tayo po ay mga taong mapayapang mga tao. Mga taong mahinahon, mabait, mapag-ibig, o mapagmahal. Yun ang mga anak ng Diyos. Yun ang ating sandata sa ating kalaban. Sa 16, verse 16.
In addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. So, ang pinakamatindi dito, yung ating pananampalataya. Kung gaano kalakas ang ating pananampalataya sa ating Diyos. At kaya, kahit yung mga arrows, no? Mga kalaban natin gagawa ng paraan, mga estratehiya, hindi makadaig sa atin. Hindi tayo matablan dahil ang ating faith ay malakas. Faith that can move mountains, sabi dito. Faith that can do anything or everything. For faith in God, nothing is impossible. So lahat ng mga bagay magagawa sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Yun ang kailangan natin sa ngayon na panahon. Sa verse 17, take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Napakaganda mga kapatid dahil ang salvation, yun ang ating helmet. Yung ating depensa sa ating ulo, salvation. Yung kaligtasan na meron tayo. Dahil ang kaligtasan, yun ang ating helmet. Yun ating sandata sa ating ulo, depensa. Hindi naman pwedeng masabi natin ito'y sombrero lamang, kundi helmet, defense. No? Salvation. Salvation is very important to everybody. Dahil tayo po ay ligtas na. Ilagay sa ating puso na walang mangyayari sa atin dahil tayo ligtas na. Niligtas tayo ng Panginoon. Hindi lamang sa ating kaluluwa o sa ating espiritu, kundi sa lahat ng mga bagay, tayo po iligtas ng Panginoon sa lahat ng kapamahakan. No? So anumang mga pangyayari sa buhay, tayo po ay iligtas ng Diyos. And the sword of the Word of God, that is the sword of the Spirit. Sa Hebreo 4:12, kung buksan natin mga Biblia, Hebrews 4:12. For the Word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. So, ang salita ng Diyos, the Word of God is our sword. Very active. Ito ay pinakamatalas na ating sandata sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Kaya mga kapatid, ito po ay nagbigay lakas sa atin na dapat hindi tayo matakot dahil nandito ang salita ng Diyos. Siya po ang ating sandata. Kaya huwag nating kaligtaan na ating basahin lagi, araw at gabi, upang manatili sa bawat isa sa atin ang salita ng Diyos. At sa isabuhay natin, gagawin natin kung anong sinasabi sa Biblia. Okay, sa panghuli, sa verse 18, sa Ephesians 6:18. And pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the saints. So, kailangan natin na laging manalangin sa Diyos, sa Espiritu, upang ang lahat ng ating mga kailangan ipagkaloob ng Diyos. God will always protect us and God will always provide us sa lahat ng ating mga kahilingan. With this in mind, lagay sa ating isipan at maging alerto tayo sa lahat ng pagkataon and always praying kasama yung mga pinili ni Diyos. Tayong lahat na nasa iglesia ng Diyos. At ako po ay naniwala na ang iglesia ng Diyos ay magtagumpay sa panahon ngayon na mga maraming pagsubok. Sabi sa Bible, sa 1 John chapter 4, verse 4, sa huling verse, sinabi dito sa 1 John chapter 4, verse 4, you, dear children, are from God and have overcome them, because the one who is in you is greater than the one who is in the world. Tayo ay mga anak ng Diyos. Kaya bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay magtagumpay. We will overcome this world. Ma-overcome natin ang lahat ng mga problema sa mundong ito. Mga sakit, kung anong mga problema, lahat ay matagumpayan natin. Because God is greater in us than he that is in the world. Ang mundong ito ay walang karapatan sa buhay natin. Tayo po ay magtagumpay. Tayo pong lahat ng mga Kristiyano na sumusunod sa kalooban ng Diyos, tayo po ay magtagumpay. Matalo natin ang ating kalaban. Sabi ng Bible, at sinabi dito, tayo mga anak ng Diyos.
Nawa po, pagpalain tayo sa umagang ito, ang mga salita ng Diyos ay matili sa bawat isa sa atin at hindi natin makalimutan. Tayo po ay manalangin. Aming banal na Diyos, salamat po sa iyong mga salita na laging nagpalakas sa bawat isa sa amin, sa aming pananampalataya at sa pagsunod sa iyong kalooban, Panginoon. Dahil sinabi niyo, ang kalaban namin ay narito sa mundong ito. Ang mundong ito ay laging gumagawa ng masama. Laging kalaban sa inyo, Panginoon, ang ginagawa ng mundo. At alam namin na ang masamang espiritu ay narito sa mundong ito. Kaya salamat po sa iyong mga salita na laging nanatili sa amin at lalo na sa iyong banal na espiritu na nanahan sa amin. Na kami po ay magtagumpay sa lahat ng mga pagsubok sa mundong ito, Panginoon. Lalo na sa sakit, sa coronavirus, Panginoon, na marami nang namamatay, Panginoon. Marami nang nahawaan. Nawa po, gagawan mo ng paraan, Panginoon. Hiniling namin in Jesus' name na maalis itong mga virus na ito, Panginoon. Sila po ay mamamatay. Mabanis away, Panginoon, dahil sa pamagitan ng iyong kapangyarihan, sa pamagitan ng iyong espiritu, kami po ay magtagumpay sa lahat ng mga bagay, Panginoon. Kami po ay magkaroon ng buhay na abundant, Panginoon. Buhay na malakas, buhay na may pananampalataya, buhay na may mga pagkapala. Iniling namin, Panginoon, at i-claim namin sa inyo na kami po ay laging protected sa inyo, Panginoon. Dahil sinasabi nyo, kami po ay hindi ninyo pabayaan, bagkus kami po ay nandyan sa iyo. Ikaw po ang aming refuge. Ikaw po ang aming sandata. Ikaw po ang aming ang nagbigay sa amin ng lakas. Ikaw po ang buhay namin, Panginoon. Dahil kami po ay inyong nilikha. Ito po ang aming dalangin sa inyo sa pangalan ni Jesus, sa aming Diyos ng tagapagligtas, pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. At tayo po ay dadako na sa ating pag-alaala sa dakilang sakripisyo ng Panginoong Yesus na kanyang hinabilin sa kanyang mga alagad bago siya magbata doon sa krus sa Kalbaryo. Atin pong mababasa sa banal na kasulatan sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 2, talatang 42 na ang mga Kristiyano, bagamat sila po ay nagsama-sama sa mga bahay-bahay, ganito po ang ating mababasa, at sila ay nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. Bagamat sila po ay nagsasama-sama sa mga bahay-bahay, ay ginawa pa rin nila ang habiling ito ng ating Panginoong Yesus. Sila po ay gumanap sa tinatawag po natin ngayon na Santa Cena o kaya ay banal na hapunan upang maganap nila ang dakilang habilin na ito. So tayo po ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli Panginoon, kami po ay nagpapasalamat na bagamat mayroon pong krisis sa panahon na ito, kami pong yung mga anak ay nakapagsama-sama pa rin sa mga bahay-bahay upang kayo po ay aming purihin at sambahin. At sa mga sandaling ito ay amin pong inaalaala ang pag-ibig ng Panginoong Yesus na siya po ay nagkatawang tao, namatay dun sa krus, ngunit muling nabuhay upang ang bawat isa sa amin ay magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Nandito po ang tinapay at ganoon na rin ang katas ng ubas na siyang larawan ng kanyang banal na katawan at banal na dugo. Ito po ay inyong basbasan bago namin tanggapin. At nawa na sa gitna po ng ganitong mga sitwasyon ay patuloy kaming umaasa sa inyo. Alam namin, Panginoon, na mahal ninyo ang bawat isa sa amin. At nandito kayo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Patawarin po ninyo kami sa lahat po ng aming mga pagkukulang upang kami po ay karapat-dapat na gumanap po nito. Itong aming dinadalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.
Mga kapatid, tayo po ay dadako na sa ating pagbibigay ng ating ikapo sa umaga pong ito. Basahin ko lamang po ang talata ng pangalawang Korinto 9:6 hanggang sumusunod na mga talata. Ganito po ang sinasabi. Tandaan ninyo ito, ang nagtatanim ng kukunti ay aani ng kukunti, at ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Pagpalain nawa ang pagkabasa at pagkarinig ng banal na salita. Tayo po ay muling manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat, Lord God, sa mga oras na ito, Panginoon, nga kami po ay iyong iniingatan, inilayo sa numuuri ng mga kapahamakan, Panginoong Diyos. Lord, thank you, Panginoon, sa lahat ng mga biyaya ang pinagkaloob mo sa aming mga kapatiran. Ikaw po, Lord, ang siyang patuloy na bibigay ng bawat isa na pangangailangan pinansyal o anumang mga pangangailangan, Panginoong Diyos. Pagpalain nawa ang may mga trabaho, may mga nangailangan pa ng trabaho. Ikaw po, Lord, ang siyang mag-produce ng bawat isa sa bawat kapatiran namin, Panginoong Diyos. Lord God, sa mga oras na ito, Panginoon, ito pong hilit dalangin sa matamis mong pangalan nga may kapangyarihan. Amen. Mercy is falling, is falling, is falling. Mercy, it falls like a sweet spring rain. Mercy is falling all over me. Hail, I receive your mercy. Hail, I receive your grace. Hail, I will dance forevermore. For our closing song, let's sing Still. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. Find rest, my soul,
Sa atin pong pagtatapos, hinihiling ko na tayo po ay muling manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na ipinagkaloob ninyo sa bawat isa sa amin, na bagamat kami po ay nagsama-sama sa mga bahay-bahay lamang, alam namin Panginoon na ang panalangin, ang aming pagsamba ay tunay na inyong pinakinggan Panginoon, at aming hiling na nawa ang mga salita ninyo na amin pong napakinggan ay mananatili sa aming mga puso at isipan, magsilbing encouragement sa bawat isa sa amin upang kami po ay manatiling matibay Panginoon sa paglilingkod sa inyo sa gitna po ng krisis po na ito. Aming hinihiling Panginoon na nawa ay patuloy niyong ingatan ang bawat isa sa amin, na nawa palakasin ang loob ng mga nanghihina. At Panginoon, kayo po ang patuloy na mag-provide ng aming mga pangangailangan sa araw-araw, na ganun din Panginoon, ang mga may karamdaman, hipuin ninyo sila at ibalik ang kanilang dating kalakasan. Muli sa aming pagtatapos sa umagang ito, hinihiling namin Panginoon na nawa kayo po ang siyang patuloy na gumabay at pumatnubay sa bawat isa sa amin, sa bawat pamilya na nagkakatipon. Kayo rin po, Panginoon, ang magpaalala sa amin na nawa sa araw-araw ay maisasagawa namin ang aming mga family devotions. Bawat pamilya, Panginoon, ay masamantala ang ganitong pagkakataon na nagkakasama-sama kami sa pananalangin po sa inyo. At sa aming pagtatapos, sa amin pong tanggapin ang pagpapala na manggagaling sa inyo, na gamitin ang inyong maliit na lingkod bilang siyang instrumento po lamang. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian, sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Hesus Kristo na Panginoon natin, sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan, mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen.